Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po mula yung sangkay na sa Sangkay Loans. Muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at na Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Napatigil si Sangkay, sorry. Happy weekend sa lahat, no? Mega love shoutout also kay Ruel and Rochelle, sa Rochelle community, sa kanilang mga fans, Team Kalingap, Kalingap Partners, and Kalingap Watchers, yung aking grupo. Mega love shoutout sa inyong lahat, sa mga gusto na sumali sa group namin as bilang maging Kalingap Watchers. PM nyo lamang po is si Sangkay. PM is the key. So, ngayong araw na ito mga Sangkay, pag-usapan natin. Siguro, mababasa nyo dyan sa aking thumbnail kung ano yung nakalagay ko dyan, no? Kasuhan na naman, OMG. Meron mga bali-balita, no? Mula kahapon pa hanggang kagabi sa mga nagla-live na nakikita ko, usap-usapan yung kasuhan blues na naman, no? Medyo may katotohanan ba ito o wala na kasuhan? Alam natin, no, na hindi na bago dito sa atin sa social media, lalo na dito sa Kalingap, pagka merong mga issues na mabigat na mga issues, andyan dyan, kaakibat kaagad yung kasuhan, no? Kakasuhan, si ganito, si ganyan, kakasuhan. Tanong ko lang po, ilan na po ba ang nakasuhan? Meron na ba? Sa dinami-dami ng mga issues, ng mga kaso-kaso, yun, ang tanong, meron na ba nakasuhan? So, magbibigay ako ng aking opinion or kuro-kuro. Ako'y hindi nagmamagaling. Ito'y base sa aking kuro-kuro lamang, no? Sa aking opinion, ito'y aking opinion tungkol dito sa kasuhan na ito. Pag-usapan natin ito. Kasi kung kaso lamang ang pag-uusapan, kung matutuloy ang mga kaso, hindi biro ang magkaroon ng kaso, no? Alam natin na magastos, unang-una magastos yan, pera yan, tapos yung oras ninyo, no? Yung oras, yung abala, tapos yung hindi may iwasan yung ating katawan, yung ating isip, no? Kasi hindi pwedeng hindi baliwalain pagka merong mga ganyang case, may mga kaso, no? Pero itong naririnig ko na kasuhan na ito, NBI daw, naku, mabigat. NBI talaga diretso ang lagpak nila sa NBI. So, parang naalala ko lang yung dati, no? Naikwento ko lamang po sa inyo sa mga bago dyan, sa mga hindi nakakaalam na nangyari po yung dati, yung sa amin ni Chorva, na sabi ni Chorva, kakasuhan si Sangkay, and nakita ko doon si Chorva, nag-video, nasa harapan ng, nasa gate ng Krame, para matakot si Sangkay na, uy, si Chorva nasa Krame na, nagsasampa na ng kaso. Pero, pala namumulot lang ng basura sa harapan ng Krame. Isa ito na mga basihan na alam natin na nandiyan dyan yung pananakot sa kapwa natin, no? Pag-usapan natin to. Kung kasuhan din lamang po ang pag-uusapan, no? Gaya ng sabi ko, maraming issues na dito, maraming na mga nangyari dito na sasabihin na kakasuhan sa social media. Pero alam naman natin, no, na ang isang kaso dapat tahimik po yan. Hindi po yan isa nasa publiko, no? Dapat kung ikaw ay isang tao na totoong magsasampa ka ng kaso, dapat tahimik ka lang, quiet ka lang. Kasi para mabulaga yung isang tao na kakasuhan mo. Pero kung ganitong klase na mga dito sa social media na isinasa publiko na, oy, si ganito, si ganyan, kakasuhan kong ganyan. So, napag-uusapan sa social media na isa sa publiko. So, tingin nyo, gusto ko lamang pong i-educate yung mga tao dito, yung mga viewers na
walang idea, wala masyadong idea patungkol sa mga ganito. Gaya yung sabi ko, hindi ako nagmamagaling, ito isang opinion ko lamang po. Base sa aking kaalaman, no, hindi po ako attorney, hindi ako lawyer, pero kahit paano may knowledge naman tayo patungkol diyan. So, kung ganyan lamang po, no, na magkakaso yung isang tao, dapat tumahimik, no? Dapat tahimik, dapat hindi sila sa publiko, dapat hindi ipinapangalandakan para yung kanyang taong kakasuhan ay hindi makapag-ready, no? Makakapag-ready ang isang tao kung isa sa publiko mo yan. Paano kung tumakas? Umalis doon sa bahay niya. Paano kung makapag-ready rin siya ng laban na isasampa na kaso sa iyo, ika-counterpart niya, no? Ganun dapat, no? Dapat tahimik. Pero kung ganito rin lamang, no, na isinasa publiko, kung sino-sinong nakakaalam, hindi ako naniniwala, no? Hindi ako naniniwala sa mga ganyang klase na may mga taong nagsasampa ng kaso. Kasi dapat, gaya ng sabi ko, dapat tahimik kung ikaw ay magsasampa ng kaso. Sabi nga ng tita ko, no, nung time na si Chorva nagkakaso daw sa akin na nasa harapan siya ng sabi ng tita ko, papasukin mo siya. Papasukin mo sa krami, wag sa bungad lamang. At saka dapat pagka ganyan, hindi niya dapat ipinapakita na nandoon siya. Kung totoo na talagang nagsasampa siya ng kaso, dapat tahimik lamang yun. Isang tao kung magsasampa ng kaso, no? Ang tita ko po ay isang judge. Yun yung pinagtanungan ko nung mga panahon na yon. Kung totoo po ba na ganitong klaseng tao ito magsasampa sa akin ng kaso, totoo po ba ang kanyang inaano sa akin ay wiretapping, ang kanyang kinakaso sa akin, kwento ko po sa kanya. Then sabi niya, walang basihan, no? So, kung ako, no, para sa akin, opinion ko, dito sa mga lumalabas na mga nagla-live, no, na pinag-uusapan yung ganito si ganyan, naku si ganito, ganyan, doon mababasa natin sa mga comment section na pinapangalanan talaga kung sino yung mga tao na involved dito sa issue na ito, nakasuhan issue. So, dapat hindi, no? Kasi unang-una, once na isinapubliko po yan, makakapag-ready, yun sabi ko, makakapag-ready yung taong kalaban. Tapos pangalawang pagkakaalam ko, sa korte, no, pagka iniharap yan sa korte, makikita, no, baka ma-dismiss ang kaso kasi naisa publiko, nakipag-rebuttal ka dyan sa mga ganyan, no, kasi parehas kayo iimbestigan, hindi naman kagaya yung ang ano natin, no, hindi bias ang ating pinag-uusapan po yan, hinihinga ng statement ang bawat isa. So titingnan, ito nakipag-rebuttal ka pala eh. So bakit pa natin i-grant to? So may mga ganyang case, no, na dapat hindi sinasa publiko. Dapat kung ikaw ay totoo na magsasampa ng kaso, tahimik lamang para mabulaga. Bigla na lang bulaga yung taong mo, no? So, yan po yun. Tapos, parang wiretapping yata yung kanilang kaso dito, usapan sa kaso. Base sa aking tatanong-tanong din sa aking tita na isang judge, no? Sabi niya sa akin, ang wiretapping papasok lamang kung yung usapan na yun ay ikaw lamang ang nakakaalam. Walang ibang taong nakakaalam, hindi na ilapag sa GC, kasi once na mailapag na yan sa GC, maraming tao na ang makakaano niyan. Ang makakaalam, no? So, dapat dyan, once na in-air mo yan, isinapubliko mo yan, ipinaalam mo dyan sa social media, dyan, ipinarinig mo yan. Kung marami na pong taong nakarinig, nakapanood, na doon sa GC, nilapag yan doon sa GC. Kung hindi galing sa iyo mismo, halimbawa may nagpasa lang sa iyo, nagkanda pasa na, so hindi po yan lalabas na wiretapping, no? Hindi po siya papasok doon kasi nagkanda pasa na. Marami ng taong mga nakaalam dyan, no? So, ito yung mga natin, ito yung mga dapat natin tandaan, no, na yung mga ganito na mga pananakot lamang po, no? Pananakot sa kalaban na para matakot yung kalaban. Hindi ko po in-encourage or dinidiscourage kung sino man, no? Ang sa akin lamang po, ako'y nagbibigay lamang ng kung ano yung aking nalalaman patungkol dito, no?
So, yun yung dapat natin alalahanin, no? Kung tayo ang kung tayo ang magkakaso, dapat tahimik. Tapos dito sa wiretapping na pinag-uusapan tungkol dito sa mga videos na ito, sa mga voice messages or kung ano man yan. So, dapat ikaw pa lamang po ang nakakapag sa publiko niyan, no? Hindi yung kung sino-sino na ang mga nakarinig. So, para sa mga ano diyan, wag tayo basta sa mga viewers, wag tayo basta-basta maniwala kung mga ganito din lamang po no ng mga parang tinatawag na kwentong barbero lamang yung ganito. Kwentong barbero tapos pananakot sa kalaban na para matakot yung isang kalaban. Pero kung ang isang kalaban din naman ay matapang, kung alam din naman niya kung ano ang batas, kung alam din naman niya ang kanyang karapatan, bakit matatakot ang isang tao? So ito lang yung aking ito lang yung aking opinion patungkol dito sa naglalabasang issue na matunog na naman dito sa Kalingap na mayroon na naman daw confirmed. Sabi nung isa na nag-live, nako, confirmed na talagang nag-file na ng kaso. Hindi na po bago yan, no? Hindi na bago dito sa sa Kalingap yung ganyang mga issue. Yung iba sinasakyan, no? Sinasakyan yung mga ganyan para takutin yung kalaban, no? Yung iba naman na mga medyo hindi alam yung mga ganito, no? Mga ganitong proseso, sasakay talaga, maniniwala talaga. So, dapat mga ganito, maging wise tayo. Maging wise tayo. Maging alam natin kung ano yung katotohanan. So muli, maraming salamat mga Sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga Sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga Sangkay. Paalam.